Amen. Sa ating pong mga pre-program music, sa ating pong violin with the song Blessing, sa panguna po ni Sister Brendel, at sa ating pong Sanctuary Choir. Salamat sa mga naturuan ni Pastor Javis. Meron po tayong mga nagko-conduct na sa atin. Yan po si Sister Kenby. Yan. So salamat po at patuloy tayong magpagamit sa Panginoon Diyos. And this time, magandang hapon po sa bawat isa. Good afternoon! Amen. Salamat po sa Panginoon Diyos for another opportunity that we can serve Him together. Amen. Alam ko po, itong oras na to, talagang yung oras de peligro. Pero nagpapasalamat tayo. Pero nakikita ko po yung ngiti at yung sigla sa bawat isa. Amen. Again, magandang hapon din po sa lahat ng ating po mga kapatiran na nasa online po. Good afternoon po. At sa lahat ng mga bisita po natin, magandang hapon po. I see faces na kanina na nandito and same faces na nandito rin po kaninang umaga. Salamat po. At tayo pong lahat ay tumayo. Sa ating pong pagsisimula, ating pong bibigkasin ang panawagan po sa pagsamba sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 1. Ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ibinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, all together, ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos sa salita niya ay pakikinggan. Please remain standing. Atin pong awitin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. For our scripture reading, hayaan niyo pong basahin ko ang nakasaad sa Romans chapter 5, verse 1 to 11. Pakinggan at unawain po natin Romans chapter 5, verses 1 to 11. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulations worketh patience, and patience experience, and experience hope, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him.
For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos, tayo po'y pumikit, tayo manalangin. Ama namin Diyos, dakila sa lahat, Panginoon, pinupurit, pinapasalamatan po namin kayo sa inyong kabutihan, Panginoon, sa inyong biyaya at habag, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa panibagong pagkakataon muli kung saan kami po ay makakapagsamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Siyasatin niyo po ang aming puso't isipin, Panginoon. Nawa ang paglilingkod namin ngayong araw na ito, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan, Panginoon. Sa bawat parte po ng aming programa, Panginoon, mula po sa multimedia team, sa audio team, Panginoon, sa orchestra, sa mga magre-render ng special number, Panginoon, sa mga awitan, sa mga handog, Panginoon, pagpalain niyo po at higit sa lahat, Panginoon, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, Panginoon. Patuloy niyong gamitin ang aming mahal na Bishop, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay, Panginoon. Patuloy niyo po siyang gamitin sa kamanghamanghang kaparaanan, Panginoon, at maihayag, Panginoon, ng dalisay ang inyong salita, Panginoon. Patuloy po namin pinapanalangin, Panginoon, ang aming mga kasama, Panginoon, sa online. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon. At nawa, hindi po matapos ang gawain ito na nabigay po namin ang pinakamataas na papuri mula sa inyo. Muli maraming salamat. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo. At kung tayo po'y handa na magpuri sa Panginoon, please shout Amen. 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 Ngayon po tayo po'y mag-aawitan. And for our first song, awitin po natin, Faith is the Victory. Amen. And count along the hills of mighty Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in vales below, let all our strength be hurled. Great is the victory we know that overcomes the world. On the chorus now. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us, His love, our sword, the word of God. We tread the road the saints of love with shout of triumph trod. Like faith delight the whirlwind's breath, set honor every hill. The faith by which we conquer death is still our shining shield. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that Last verse po. to him that overcomes the foe, white raiment shall begin. Before the angels we shall know his name confessed in heaven. On the hills of light, our hearts will love of name, will vanquish all the hosts of night in Jesus' conquering name. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen po. Awitin po natin for our second song, Victory in Jesus. Ready now. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, how His precious God's atoning, and I repented of my sin and won the victory.
Amen. Sing on, ladies. Amen. All the gentlemen now. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Everybody now, want the chorus. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory. Lahat ng ligtas on the last verse. I heard about a mansion Amen. He has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea. About the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory. Amen. Beneath the cleansing flood. Amen po. Maaari na po tayong magsiyo po. Amen. Salamat, Brother Six, sa ating pong napakasiglang pag-aawitan. Amen. At tayo po, yun, matindi. Talagang Pastor Javis na Pastor Javis Anticada. Amen. Salamat po sa Panginoon Diyos sa ating pong napakagandang awitan. And this time, I know I see some faces na bisita natin kaninang umaga, so I don't have the visitor's card. But just in case, meron po tayong first-time visitor. Kanina, na-recognize kayo, pero now, this time, nandito kayo. First time niyo po? Ayun. Ayan, na-miss natin ang ating Pumala Bishop. And this time, tayo mong lahat ay tumayo. Magkamayan tayo. Welcome po natin ang bawat isa. Awitin po natin, Ligaya ng Buhay. Amen! Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At ngayon po, habang bumabalik po tayo sa ating pong mga upuan, tayo po ay dadako sa isa sa pinakamahalagang parte po ng ating pong gawain. Ayan po ay ang pagbibigay ng ating pong kaloob sa Panginoon. But before that, let me read to you ang nakasulat po sa Matthew chapter 6 verse 33. Ang sabi po dito, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Ama, Diyos na banal, salamat po Panginoon sa pagkakataon na kami po ay makakapagbalik po sa inyo ng amin pong mga kaloob. Nawa dakilang Diyos, pamamagitan po nito, patuloy niyo po kaming pagpalain at makapagbigay po kami ng karangalan sa inyong pangalan. Kayo po dakilang Diyos ang siyang madakila, sa ngalan ni Jesus. Amen.
Awitin po natin, Anything That Cost Me Nothing. Pwede na po tayong magbigay ng ating mga kaloob. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope is pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm going to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen po. Tayo po tayong muli para po sa ating last song. Awitin po natin, Sound the Battle Cry. Ready now, sing. Sound the battle cry, see the foe is nigh. Raise the standard high for the Lord. Gird your armor on, stand firm everyone. Rest your cause upon His holy word. Rose-fed soldiers rally round the banner. Ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna. Christ is captain of the mighty throne. Second verse. Strong to meet the foe, marching on we go, while our cause we know must prevail. Shield and banner blood gleaming into light, battling for the right we ne'er can fail. Rose-fed soldiers rally down the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna. Christ is captain of the mercy throne. O thou God of all, hear us when we go. Help us one and all by thy grace. When the battle's done and thy victory's won, may we wear the crown before thy face. Rose-fed soldiers rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna. Christ is captain of the mighty throne. Amen po. Marita po tayo magsiupo at makapakinig po tayo ng mga tanging bilang. Good afternoon po. Sadyang kaibuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan.
God be all the glory po. No excuse, no one to blame, nowhere to hide. The eyes of God have found my failures, found my pain. God understands my weaknesses and knows my shame. But His heart never leaves me. It's your kindness that leads us to repentance, oh Lord. Knowing that you love us no matter what we do, makes us want to love you too. It's your kindness that leads us to repentance, oh Lord. Knowing that you love us no matter what we do, makes us want to love you too. Waiting for angry words to sear my soul, knowing I don't deserve another chance. And suddenly the kindest words I've ever heard come flooding from God's heart. It's your kindness that leads us to repentance, oh Lord. Knowing that you love us no matter what we do, makes us want to love you too. It's your kindness that leads us to repentance, oh Lord. Knowing that you love us no matter what we do, makes us want to love you too. If you are for us, who can be against us? You gave us everything, even your only Son. He took my sins and my sorrows. He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? It's your kindness that leads
repentance, oh Lord, knowing that you love us no matter what we do, makes us want to love you too. It's your kindness that leads us to repentance, oh Lord, knowing that you love us no matter what we do, makes us want to love you too. Makes us want to love you too. Amen. Salamat, Doc Vernon, sa napakagandang tanging bilang na yan. So, two characters ng ating Panginoon Diyos ang ating napakinggan. His faithfulness and His kindness. So, naway this afternoon, tayo po ay mapagpalang muli ng salita ng Diyos as we listen to the Word of God. I-prepare na po natin ang ating pong mga Bible, ang ating pong notes, ang ating pong mga pen, sapagkat alam ko po kayo po'y sabik na napapakinggan muli ang ating pong mahal na Bishop as he preach the Word of God. Bishop Freddy De Vega, preach on! Amen. So good afternoon po sa inyong lahat. Talagang si Pastor Rodel talaga, buhay na buhay tayo ngayong hapon. Amen? Actually po, sabi nila, ora di peligro daw ngayon. Kanina po, ino-observe ko habang kumakanta. Mukhang hindi naman. Mukhang dito nyo yata ikinasa sa preaching yung antok ano. So, thank you so much. I really praise the Lord sapagkat kami po ay muling nagkaroon ng pagkakataon para makasama po ninyo. Ano po, alam nyo laging masaya po ako pagka nagkakaroon ng opportunity na makakasama po kayo. Kaya salamat sa walang sawa na pag-iimbita nyo po sa akin, lalo na po sa revival meeting ngayon. Ano po? So, si Pastor Jabez po, sa mga nagtatanong, maayos po ang kanyang kalagayan doon. Actually po, upon arrival, mararamdaman na natin kung paanong lahat ikinasa talaga ng Panginoon. Talagang very warm yung kanila pong pagtanggap po sa amin. Kaya sobrang blessing. At nakikita ko po that the Lord will surely accomplish great things through Pastor Jabez. And I would like to thank our brethren in London, sa LWBM London, sapagkat yung kanilang accommodation at kung paano po sila nangangalaga sa ating pong pastor doon, kitang-kita ko po, Ma'am Susan, pumanatag po kayo, nasa mabuting kamay ang inyong anak. Amen? Una, sa mabuting kamay ng Panginoon at syempre pa sa mismong gawain natin doon. So kaya shout out sa mga taga Living Water Baptist Mission London. Thank you so much for everything. At nakaka-miss kasi talagang maiksi lang po yung time. Maiksi lang po yung panahon na akin pong inilagi po doon. Actually po, medyo dama po namin yung jet lag. Since nung dumating po kami rito, talaga lang masagana ang biyaya ng Panginoon. Actually, si Sophia, alam ko, damang-dama po niya yan. At pakipanalangin niyo po at patuloy po, makiganap po tayo doon po sa atas ng Panginoon sa atin. And it is very encouraging to see yung mga kapatiran po natin na talagang sa naging pag-alis po ni Pastor Jabez, yung tindi ng ating accompaniment, yung ating pong pianist at blessing, purihin ng Panginoon. Ganon din po, nagpapasalamat tayo. Kanina habang nakikita ko yung conductress natin, wow, amen. So, ganun sa gawain ng Panginoon. Amen? So, blessing po. Nakakatuwa po, mga kapatid. At yun po ang isang bagay na alam ko magiging encouragement sa inyo. At ipag-pray na po natin yung religious visa para po kay Pastor Jabez. At excited na ako sa gagawin ng Panginoon. Kasi this coming November,
celebrate po ang anniversary ng ating mission doon. So si Pastor Jabez ang nandoon, tapos ang speaker po si Pastor Kenneth, si Ma'am Jonel. Kaya ang magiging setup po doon, anniversary, evangelistic, musical presentation. Kaya lahat po ng mga members natin doon, puro mga singers, mga kapatid. Kaya awitan pa lang po doon, ang pakiramdam mo, yung bang pag kumakanta sila, tatanungin mo sarili mo, nasa lupa pa ba ako? Ayan. Tapos may makikita ka na magko-confirm na nasa lupa ka pa talaga. Okay? So, hindi na natin sasabihin kung sino yon dahil baka madaig pa natin yung kontrobersya ngayon. Ano ho? So, well, alam kong masaya kayo na alam yung maayos ang kalagayan ni Pastor Jabez. Of course, we still need to pray for him for some adjustments. Ano po? Tapos sila Pastor Poy, sila Ma'am Milet, Ma'am Melds, sila'y nasa Malaysia ngayon, di po ba? So, nung una akala ko sa Mall of Asia, yung pala Malaysia po sila. So, ipag-pray natin yung kanilang safety po doon. Tapos, alam kong masayang-masaya kayo sapagkat nandito si Pastor Nelson Cadena, ang ating napakasipag, dedicated na manggagawa ng Panginoon sa Living Water Baptist Church, Paris. No wonder the ministry there in Paris is growing. It is because of our, dedicated pastor sa katauhan po ni Pastor Nelson at syempre pa ng mga supportive na mga kapatiran natin. So kaya shout out na rin po sa Living Water Baptist Church Paris. Amen? Palagay ko po sa shoutout pa lang, ubos na ang oras natin. Ano ho? So, kasi nasurpresa din po tayo sapagkat biglaan na si Evangelist, okay, Robert Berba ng Japan, umuwi rin po nung nakaraan at nakasama nyo po. Tama po ba? So, kaya yun po, actually po, yung pagdalaw at pagdating nila rito ay pruweba na hindi po drawing ang mga ministries na pinag-uusapan natin. Ang ibig sabihin, God is really working and accomplishing great things sa ministry po ng Living Water Baptist Church at sa lahat ng yan, to God be the glory. And this morning, ako po'y sabik na nakita kong muli ang mga taga-Victory and we had a great service this morning. Blessing po talaga. Alam niyo po, kinasasabikan po natin lagi na magkasama-sama tayo. Kaya shout out po sa Victory Fundamental Baptist Church. Siguro kung may ibang nanonood sa atin, ano ba yung service nila? Puro shout out. Ano po? Dapat yata sa pastor nila, shout up na yun. No? So, shout out. Why? Because ang Victory po kasama po natin ngayon. Amen? Naku, dami po namin kanina. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat kahit ganun po yung kanilang sitwasyon, sila po ay patuloy na nagpapakita ng katapatan sa Panginoon. So, kaway naman dyan, mga taga-Victory. Nakikita kayo ng mga taga-Living Water. Ayun po. So, kawayan nyo, baka nakikita rin kayo. Alright. So, purihin po ang Panginoon. I believe, dahil sa matagumpay na service natin kanina, ito po'y parang follow-up message na lamang po. At sabi ko kay Pastor Nelson, actually, I would like to give to him the whole Sunday po natin. Kaya lang, nagigilty naman po ako na bihira po tayong magkita. Kung hindi ko pa po gagamitin yung pagkakataong ito para makapag-ministeryo sa inyo, medyo magiging mahirap din po sa akin. So, birthday din po ng mission pastor natin. Bali, sa Living Water Baptist Church, Caloocan, si Pastor Joseph Guzman. Shout out, Living Water Baptist Church, Caloocan. So, maganda kasi alam nyo rin po, yung mga missionaries at mga pastors natin, medyo mabati nyo man lang po sila. Tapos kung medyo gusto nyo pong kunin ang GCash number nila, di po ba? So, magandang, kumbaga may paraan tayo para mag-express ng ating pong pasasalamat din sa mga nagsuko ng buhay sa Panginoon. At alam kong, nabanggit na kanina umaga, yung anniversary ng mga pastors natin, ordination, di ba? Pastor Norman, ang ating resident pastor, Pastor Norman, happy ordination anniversary. Blessing ba si Pastor Norman? Ayan. So, kaya ako po'y panatag na panatag sapagkat alam ko po na ginagawa po niya ang kanyang gawain. Bagamat sabi ko po ang original na dahilan kung bakit natin na italaga na po siya dahil sa nakita natin na any moment talaga, lalo ngayon medyo tumataas-taas na yung blood pressure ko eh.
magandang meron na po tayong pastor talaga. Amen? So, yun lang naman po. Blood pressure pa lang naman ang tumataas, mga kapatid. Manageable pa po yan. Sabi po nila Sister Pinky at nila Sister Winnie. So, kaya hindi pa tayo dapat gaanong mag-alala. Amen? So, ngayon po, mga kapatid, dadako na po tayo sa preaching. Ayan, ito yung panahon na kung gusto nyong matulog at medyo papanatag kayo, sige lang po, basta wag lang mangi-istorbo ng katabi, okay? So, Romans chapter 13 please. Romans chapter 13. Ang dami ko pang gustong sabihin eh. Kasi si Sister Margie nanganak na at matagumpay ang naging operasyon ng kanyang delivery. Amen? So, at yun po, biyaya ng Diyos yun. Kasi alam po nating high risk si Sister Margie, pero purihin ng Panginoon sapagkat daddy na naman si Preacher Roy. Amen? Daddy na naman si Preacher Roy. So, congratulations po. At ipag-pray natin patuloy ang speedy recovery po ni Sister Margie. At syempre pa, yung provision ng Panginoon para po sa kanila. Alright? Romans chapter 13, verses 11 and 12. And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believed. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Let us go to Him in prayer. Aming kataas-taasang Diyos, kabanal-banalang Diyos, kami po'y nagpupugay sa iyo pong kadakilaan. And we are here this afternoon, Heavenly Father, to acknowledge your power, to acknowledge your person. Thank you so much for saving us, O God. And please, Lord, pagpalain mo po kami. Kung meron pong mga hadlang sa puso namin, sa isip namin, alisin mo po upang ang mensahe po ay matanggap namin ng buong kaliwanagan. May you again empower your humble servant, O God. I need your power. I need your guidance. Give me wisdom, O God. And this afternoon, please, kausapin mo po kami ayon sa aming pong kalagayan at sa panalangin po namin na patuloy na pagpapaalab ng aming puso para sa iyo. At sa aming paglilingkod sa iyo, hiling po namin, O Diyos, na samahan mo po kami. Ihatid mo po ang mensahe. Nawa, i-rebuke mo po ang lahat ng gawa po ni Satanas, dakilang Diyos. Ikaw po ang magpakahayag sa amin. At nawa, dakilang Diyos, ang aking physical limitation ay hindi makahadlang upang ang mensahe po ay amin pong matanggap ng buong kaunawaan at kaliwanagan. Again, sa iyo po ako nagtitiwalang lubos, aming Diyos. Nawa, wala po kaming gagawing ibang bagay ngayong hapon, kundi ang pakinggan ka, kundi ang damhin ang iyo pong kalooban para po sa amin at ang konbiksyon ng Banal na Espiritu at kami po ay magpasakop sa otoridad ng iyong kapangyarihan at ng iyong salita. Thank you so much, Heavenly Father. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Ang ating pong mensahe ngayong hapon ay pinamagatan kong The Lord is at hand. The Lord is at hand. The idea is very clear na for sure, I am very sure na yung pong usapin na ang Diyos ay malapit na. Okay? The day is at hand. The Lord is at hand. Na ito po ay mas malapit kaysa nung una po nating napakinggan. Kaysa nung una po nating sinampalatayanan. Kaya nga sabi ko po, dahil nga in my mind, actually po, kasado talaga ako na ang gusto ko po pag nandito si Pastor Nelson, magkaroon po ng sufficienting oras upang makapellowship natin, makapagministeryo po siya sa atin. Pero sabi ko, ito na po niya kaninang umaga at kahit maiksing oras lang, makapagministeryo po ako sa inyo, lalo na po sa intensyon ng aking puso because my prayer to God is that He might use me, na ako po ay gamitin niya upang ang bawat isa po ay patuloy na magabayan at mapagpala sa salita ng Diyos. Amen? Again, ito po ang sinasabi, and that knowing the time, it is good for us to somehow understand kung ano po yung pinag-uusapan, knowing the time.
that now it is high time to awake out of sleep. Kaya hindi pwede matulog ngayon, ano? Ito po yung sinasabi po ng talata po natin. It is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. Ito po siguro magandang maklaro po natin na kapag pinag-usapan po natin ang salvation, ang bawat mananampalataya dapat na iintindihan yung tinatawag na scope of salvation. Pag sinabing scope of salvation, mga kapatid, ang salvation po kasi nagsisimula sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ito po yung pagkakataon na isang araw na may nag-share sa iyo ng salita ng Diyos, ipinakitang makasalanan ka, at yan po ang dahilan kung bakit tayo pupunta sa impyerno, at atin pong binigyang pagpapahalaga na si Jesus Christ ay nagbuwis ng kanyang buhay, siya namatay, nalibing at muling nabuhay, at sino mang sa kanya'y mananampalataya ay hindi mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan yung salvation of our soul. September 7, 1984, yan ang kaligtasan ng aking kaluluwa. And as we continue on, nandyan po ang tinatawag na paggawa ng banal na spiritu. Doon po sa salvation natin na naranasan, ang tawag po doon, justification. Na ako at ikaw, bagamat makasalanan, inari tayong ganap dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. At iyan po, natatandaan ko, binanggit sa scripture reading natin kanina. Okay? Therefore, being justified by faith. So sa terminology ng Biblia, sa tinatawag na salvation, ang isang terminolohiya na ginagamit ay ang salitang justification. Na ang ibig sabihin, hindi tayo ganap, pero inaring ganap dahil sa ating Panginoong Jesucristo. And in fact, yung righteousness ng ating Panginoon ang nag-cover sa atin. At nung tayo po'y nagpatuloy at sa ating pong pagpapatuloy, nandiyan naman po ang tinatawag nating sanctification. That is the work of the Holy Spirit in the lives of the believers. Kasi hindi naman po pagkaligtas mo, completely nabago na ugali mo, nabago na ang mga bagay sa buhay mo, kundi every day, the Holy Spirit is at work. Kaya tayo po, mga kapatid, ay mga work in progress. Amen? Yung sanctification, process po yan. Hindi po tayo naniniwala na pagka na-save, talagang totally, wala na talaga, hindi na magkakasala. Walang ganoon. Mga kapatid, hindi para i-tolerate ang kasalanan, pero sa totoo lang, habang nasa lupa tayo, because we believe na sa usapan ng salvation, hindi nawawala ang old nature natin, nadagdagan lang tayo ng new nature. Yan ngayon ang naglalaban sa buhay ng isang Kristiyano, at yan din ang reason why we are encouraging every believer to continue on, to study God's Word, to attend the church. Why? Because as we continue on, then yung Holy Spirit patuloy na gumagawa sa atin. Ang tawag doon, sanctification. Now, sa scope of salvation, ang pinaka-totality po niyan, yung glorification. At pag sinabi natin glorification, ito naman yung salvation, redemption ng ating pong body. At yan po'y mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoon. So the reason why I emphasize that, because it is good for all of us to understand na yung sinasabing salvation dito, ang nasasakupan dito is the whole scope of salvation. Ligtas na yung kaluluwa natin. Wala nang problema doon. Pero may katawan tayo na tutubusin pa rin. May katawan tayo na i-glorify pa rin. At iyan po ang tinatawag nating yung glorified body. At ito ay may kinalaman sa usapan ng pagbabalik ng ating Panginoon. So kaya mga kapatid, mga minamahal, it is good to see, it is good to learn, it is good to understand na tayo po ay palapit na ng palapit doon sa tinutukoy na pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Kaso po, habang nagtatagal yan, may mga nalilibang. Diba? Marami po ang dahil sa matagal na panahon na ito na napapakinggan, dumarating sila doon sa point na parang, di naman siguro mangyayari yan. And without us knowing, medyo heto na tayo,
nalilibang tayo, and that is why here in our text, ipinakita po ang napakahalagang katotohanan at paalala na dapat pong magmulat sa bawat isa. Ang sabi po ng verse number 12, the night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Kaya dito po sa message natin, the day is at hand, gusto ko lang pong ibigay ang ilang mga bagay na dapat nating ma-realize na dahil malapit na ang takdang panahon, una po, we need to wake up and be alarmed. We need to wake up and be alarmed. Ang ibig sabihin po, kailangan na nating gumising. Maalarma tayo. Teka, parang kapag ka po iminulat natin ang mata natin, very alarming na ang ma-observe natin sa paligid natin. Amen? Diba? Using our observation. Sa katotohanan po mga kapatid, ito pong ating revival meeting ay nasa pagnanais ng inyong pastor na ang bawat isa po ay maalarma sapagkat sa totoo lang po, nasa kalamigan na po ang napakarami. Ang ibig sabihin po, para bang nagpapatuloy na lang, pero hindi na natin basta maramdaman ang lalim at ang pinakapuso ng tunay na pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon. Nasa panahon po tayo na ang mga mananampalataya, nagke-claim na mananampalataya, napakadali nang mag-decide kapag ka hindi dadalo. Wala na pong pangamba, wala na pong takot. Kahit na meron po tayong katuruan patungkol sa konsekwensya, patungkol sa palo ng Panginoon, pero makikita nyo po na tinatangay tayo ng panahong ito, ng mapanganib ng papanahong ito, na para bang mababaw na lang ang pagtingin ng marami dyan. Naalala ko po nung mga panahon na kami po ay nasa early years ng aming spiritual life, talagang madali kang magigilty kapag ka nakakarinig ka ng preaching. Diba? Yung bang idea na ang konbiksyon, ang lakas-lakas mga kapatid. Ngayon po, kahit gaano nakatindi ang mga preaching na naririnig ng marami para pong tulog na po sa espiritual na usapan ang maraming Kristiyano na parang hindi na nababagabag, hindi na natitigatig, and that is the reason why ang puntos natin, hey, we need to wake up and be alarmed. Amen? Medyo maalarma tayo kasi wala na tayong magagawa kapag huli na ang lahat. Kung talagang save tayo, amen, praise God, pupunta tayo sa langit. Pero ganun na lang ba yun? Ganun na lang ba yun mga kapatid? Sa lagi nating sinasabi, if heaven is the only reason why God saved us, why not right away after salvation, kinuha na niya tayo? Anyway, wala namang higit na gagandang lugar kaysa sa langit. Pero bakit kahit save ka na, hindi ka pa niya kinukuha? Bakit andito pa tayo sa lupa? Ano ang purpose niyan, mga kapatid? Meron tayong dapat ginagawa. Pero ang problema, dapat meron tayong ginagawa, pero maraming mga Kristiyano na parang nakatulugan na po. Ang ibig sabihin mga kapatid, parang wala na pong bagabag, parang wala na pong pangamba, wala nang pag-aalala, wala nang takot. Mga kapatid, ang usapin ng pagbabalik ng Panginoon, siyempre po una, yung pagtiyak ng ating kaligtasan, pero dapat maintindihan po natin na sa eschatology, haharap tayo sa hukuman ng ating Panginoong Hesukristo. And what is happening right now, I believe, diba? Should be an alarming thing sa bawat isa sa atin. Wars, rumors of wars, calamities in diverse places. Kahit yung characteristics ng mga tao sa panahon natin, naalala nyo po, nung nasa UK po ako mga kapatid, medyo sumingit ako ng konting mensahe po na ibinahagi po sa inyo. At ang isa pong na-share ko sa inyo, yung appreciation ko po doon sa buhay ni Daniel na sa kabila po ng sila'y nadalambihag at napunta po sa ilalim ng Babylonia, pero hindi po nila pinayagan na sila ay ma-impluwensyang lubos at sila po ay mahatak at matangay ng Babylonia. Ang isang katotohanang nakakalungkot, yung mga kababayan natin, kapag hindi naging malakas, pagka napunta po sa ibang bansa, bawat bansa po may iba't ibang kultura.
At alam niyo po, nakakalungkot yung mga bansa na ang kultura nila salungat na sa Bible. Na yung kultura po nila ay laban na po sa Diyos, sa prinsipyong maka-Diyos. Doon po wala nang disiplinahan ng mga bata. Sa isang igla po pwedeng pati magulang maipakulong kapag ka po ang pakiramdam medyo nadisiplina yung kanilang mga anak. Yung pong moralidad, bagsak na po mga kapatid. This is very alarming and that is the reason why I am reminding everyone, hey, the day is at hand. Malapit na. Di ba? We need to wake up and be alarmed. Di ba? Mga kapatid, we need to watch and be alert. Di ba? Kailangan medyo magpantay tayo. Yan po ang isang laging ginagamit na salita pag pinag-uusapan ng pagbabalik ng Panginoon. Watch! Di ba? Magbantay, magpuyat, sapagkat babalik siya na kagaya ng magnanakaw. Wala pong magnanakaw na nagsasabi kung kailang oras o kung anong oras siya pupunta para nakawan po tayo. Di ba? At yun po ang paglalarawan ng Biblia. Sabi po, wherefore be ye also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Titiyakin ko sa inyo mga kapatid, kung ang lahat ng propesiya sa Biblia nung Old Testament, nakita natin na nagkaroon ng kaganapan, ano ang reason ko para magduda sa magiging kaganapan ng pangako at ng hula na ang Panginoong Jesus ay babalik muli? Amen? Yes, many times. Yan po'y sinabi sa Biblia. Gusto kitang gisingin ngayon. Gusto kitang palalahanan ngayon. Gusto kitang ialarma ngayon. Kristiyano, kung ikaw ay tutulog-tulog, kung wala ka nang ginagawa para sa gawain ng Panginoon. Kristiyano, kung ikaw ay hindi na nababagabag sa mga maling lakad, sa maling buhay natin, I am alarming everyone. We need to wake up. We need to be alarmed. We need to watch and be alert. Amen? Any moment, babalik ang Panginoon. Alam niyo yung attitude ng isang masasabi nating hindi po kinatuwa ng Panginoon? Doon po sa parable, doon po sa idea mga kapatid, na ang sabi po nung pinagkatiwalaan, anyway, matagal pa naman bago siya bumalik. So ano po ginawa niya? Nagpabanjing-banjing po siya at nasurpresa siya sa hindi niya inaasahan, bumalik ang kanyang Panginoon. We need to watch and be alert. Baka mamaya ikaw yung napakasigasig noon, ngayon ka pa manlalamig. Di ba? E titiyakin ko po sa inyo, sa konseptong sinasabi po ng teksto natin, kung sinabi po na siya'y darating nung mga unang panahon pa na ikaw ay nakakarinig ng mensahe, isang bagay ang titiyakin ko sa inyo, mas malapit na siya ngayon kumpara doon sa una nating napapakinggan ang mensahe na siya'y babalik. Amen? It is a big disadvantage on your part not to believe that. Yung hindi mo paniwalaan yan, disadvantage yan. And that is the goal of the devil for every believer not to believe the promised return of our Lord Jesus Christ. Because if the devil, di ba, convince many Christians na hindi yun, hindi mangyayari yun, hindi totoo yun. So magdadala ngayon yan sa katamaran sa napakaraming mga Kristiyano. Tanong lang po, ikaw ba'y nag-o-observe sa nangyayari sa paligid? Napapansin po ba na talagang ngayon yung mga nagiging kaganapan leading na doon sa tinatawag nating itinuro sa atin at sinabi sa atin ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kahit po tingnan nyo yung technology natin ngayon, using our observation. Kasi nga, we need to be watchful, mga kapatid. We need to watch and be alert. Using your observation, kahit sa aspeto o sa area po ng technology. Tingnan nyo yung wisdom of man, kung paano pong, di ba, sa panahon po ni Daniel, sa propesiya niya, isinulat niya yan, na pati po ang mga tao, yung pag-a-advance ng karunungan ng tao, yan po ay magaganap. Mga kapatid, ang daming mga, kung pag-iisipan natin, grabe no, paano nagawa ng tao yan? Yung mga invention ng tao, yung pumasasabi po nating nagpapakita nung talagang kaganapan, nung sinasabi po ng hula ni Daniel. Mga kapatid, mga minamahal, sana po
alisto po tayo. Amen? Alisto po tayo. Baka matapat na yung hindi mo pa pag-attend, yung pa yung time na babalik siya. Di ba? Naniniwala naman po tayong kahit nasaan tayo, basta save ka. Opo, pero nakakahiya naman sa Panginoon na balikan tayo na hindi tayo umattend ng church. Kaya ang maganda sa Kristiyano siguro, lagi niyang iniisip pag may service, teka, baka ngayon nababalik ang Panginoon. Di ba? Kasi we believe in the imminent return of our Lord Jesus Christ. Siguro kapag ka ganun, kaya lang, yung iba po pagkapanagsawa, ano ba yan, tagal na, laging ganun iniisip ko, hindi naman siya bumabalik. Tapos nung naisip mo, na siguro hindi naman tuloy na, siguro naman talagang matagal pa. Tapos doon siya bumalik, sayang naman, sayang naman. Samantalang noon, iniisip ko, kaya ayokong umabsent, baka bumalik siya, kaya hindi ko magawang kunin yung para sa Panginoon. Kasi iniisip ko, ayokong balikan ako ng Panginoon at makita niya ako sa kalagayang lihis sa Kanya. Mga kapatid, yan ang napakagandang kaisipan. Amen? Yes. We need to wake up and be alarmed. We need to watch and be alert. Mga kapatid, we need to work hard. Amen? And be all out. Diba? If we really believe that the day is really at hand, we need to work hard and be all out. Mga kapatid, yun po yung dapat makita sa buhay ng mga Kristiyano. Alam niyo po ba na ang isa sa posibleng dahilan para hindi maniwala ang mga unbeliever na naniniwala ka na babalik ang Panginoon? Yung idea na nakikita niya, kung talaga naniniwala itong babalik ang Panginoon, di dapat ang sipag-sipag nito ngayon. Dapat active na active to ngayon. Mga kapatid, naniniwala po ba tayong babalik ang Panginoon? Bakit dati kasama ka sa choir, ngayon umalis ka? Bakit dati nakasama ka sa gawain, ngayon hindi ka na active, hindi ka na involved? Bakit dati kasama ka sa soul winning? Bakit dati talagang all out ka? Kada service, gusto mo nagdadala ng bisita? Bakit kung kailan pa naniniwala kang malapit na siya, at saka ka pa hindi nagtatrabaho? Alam niyo, yun yung isang kinatatakutan ko. Yung bang idea na nagpakasigasig ako, nagpakasipag ako, baka nitong mga panahong ito, ngayon pa ako tamarin. Di ba? Mga kapatid, kaya ang mine-maintain ko po by the grace of God, yung idea na kung masipag ako nung unang panahon ng aking pagkakristyano, nung naging masipag ako, na nagsuko ako ng buhay bilang full-time worker, nung naging masipag at masigasig ako bilang nagpapastor, at dito nga po sa klase ng ministeryo na ibinigay ng Panginoon sa akin, ang reason kung bakit gusto ko pong magpatuloy at manatiling ganito, dahil ako po'y 100% convinced that any moment, babalik ang Panginoon. At kumbinsido po ako na ang tiyak ko po, ayon sa sinasabi ng talata, ang pagbabalik niya, ang pagdating niya, ay tiyak na mas malapit na kaysa doon sa unang mga panahong narinig ko ang mensaheng babalik siya. Amen? Mga kapatid, paalala lang ito. This is just a warning. Because if we will be honest sa sarili po natin, a lot of Christians today, medyo lax on the thing. Alam niyo po ba kung bakit meron tayong mga encouragement that our labor is not in vain in the Lord? 1 Corinthians 15:58. Alam niyo po ba kung bakit tayo may encouragement na Hebrews 6 and verse number 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love? Kasi naniniwala tayo na may judgment seat of Christ. Okay? Sa usapan ng kanyang panahon, sa usapan ng kanyang pagbabalik, naniniwala tayo na hindi lang tayo basta dadalhin sa langit, meron pong mga programa po doon, at ang isa sa programa doon, ang pagtayo ng lahat ng Kristiyano sa harapan ng hukuman ng ating Panginoong Jesucristo upang ipagsulit natin ang lahat ng ating mga ginawa sa Kanya. Sasabihin niyo yung nagdadrive lang kayo para sa gawain ng Panginoon? Mga kapatid, lahat ng ginawa natin sa Panginoon, hindi po mawawalan ng kabuluhan. Kaya kung totoong naniniwala tayo that the day is at hand, we need to work hard and be all out. Ibig sabihin, hindi ka dadalhin sa kaisipan na magpakatamad. Hindi ka dadalhin sa kaisipan na maging lax. Hindi ka dadalhin sa kaisipan na baliwalain ng mga bagay na ukol sa Panginoon. Ang titiyakin ko mga kapatid, dahil naniniwala tayo na babalik ang Panginoon. Di ba? Magpapakasipag tayo. Naniniwala ba kayo na maraming mga tao, minsan yung claim nila, binebetray ng action nila?
Di ba? Halimbawa, sabi natin, mahal ko ang Panginoon. Tapos niyaya mo para sa gawain ng Panginoon, sige, pag may time ako. Ay, sorry, wala akong panahon. Ang claim niya, mahal niya ang Panginoon. Di ba? Pero yung action niya, pag may time. Ganun ka ba? Pag nagmahal ka ba, kung may time ka lang? Kung talagang mahal mo, you will make time. Di ba? For sure, you will give Him time. So, hindi ka panipaniwala na sasabihin mong mahal mo ang Panginoon, pero wala kang panahon sa Kanya. Okay? Hindi mo paniniwalaan na ang isang Kristiyano, sasabihin niya, ay, naniniwala ako, babalik talaga ang Panginoon. In fact, ang paniniwala ko, hindi na magtatagal. Ang paniniwala ko, any moment, babalik ang Panginoon. Tapos sabi niya, ganun yung paniniwala niya, pero hindi mo mahatak sa gawain, hindi mo makitang ini-involve ang sarili sa gawain, walang katakot-takot na gumagawa ng kasalanan. Ang hirap paniwalaan nun. Magkakontra. Kaya mga kapatid, paalala lang po, the day is at hand. We need to work hard. Yes. Nung dumating ako dyan, in fact, may jet lag pa po ako noon eh. Tapos yung bang, dahil di ako makatulog talaga eh. Hindi talaga ako makatulog, mga kapatid. So, ano po nangyari? Inabot na po ako. Ayan, 1:00 na. Please, please. Diba? 2:00 na. Please, please. Ako po, pag hindi ako makatulog, nangihinayang ako. Pag may nilalagay ang Panginoon sa isip ko, okay, ang ginagawa ko, yun ang problema, yung active mind. Minsan nga, hindi naman siguro jet lag kasi minsan hindi naman ako bumiyahe, nahirapan talaga ako matulog dahil very active po yung mind ko. Kaya tuwan-tuwa ako sa mga miyembro na kahit na nagsiservice tayo, nakakatulog, mga kapatid. Diba? Nakakaingit yung ganon. Nakakaingit yung ganon, mga kapatid. Yung kahit service na nakakatulog, mga kapatid. Samantalang ikaw, wala namang service, gabi na, hating gabi na, hindi ka pa makatulog. Pero yung mga miyembro, kung tutuusin, nakakaranas ng ganon. Tapos parang ang dating pa, kasi yung active mind, yun yung nakikita kong rason kung bakit hirap akong matulog. Alam nyo, inabot po ako ng 3:00, tawag ako sa US, 3:30, tawag po ako sa... tayo ba yun, Pastor? Okay, tapos, kita nyo, hindi ko na maalala kung sino yung hanggang sa inabutan ko na po ang service namin sa London. Yung mga kapatid ko po, mga nag-celebrate po ng birthday yan. Ilang kapatid ko po nag-celebrate. Alam nyo, yun yung difficulty sa part ko po. Yung mga kapatid ko, pag nag-celebrate ng birthday, pag wala ako, alam nyo, parang kinukurot yung puso ko. Pag nakuha sila ng picture na kompleto, sila, wala ako. Parang nakaka-guilty sa part ko. Kaya ang ginawa ko po, bawi. Yung pag-uwi ko, nagkakaroon kami ng, yun yung time na hindi ako nakatulog. Dire-diretso po yan. Hanggang sa umuwi po kami kagabi, na-traffic pa po kami, mga kapatid. So, yan po yung difficulty na naranasan ko po, mga kapatid. At ngayon, 3 beses magpipreach dahil anniversary po ng Maranatha International Baptist Church Marikina ngayon. Shout out! Shout out ulit tayo. Mga kapatid, ibig sabihin, bakit sa kabila ng lahat, di ba? Tuloy-tuloy lang. May mga panahong pagod ako. Hindi po yung pagod physically. Pagod ang isip. Pagod dahil sa pakikinig sa iba't ibang tao. Pagod dahil sa mga sitwasyon na talagang parang iniisip mo na dapat sana nakikipagtulungan ng tao. Wala silang kaalam-alam na hindi ka nakakatulog. Iniisip mo sila. Pinagpe-pray mo sila. Mga kapatid, iniisip ko po, trabaho ko ba talaga lahat to? Pero ang paniniwala ko, pag inilagay ka ng Panginoon sa isang sitwasyon, is there not a cause? So may dahilan. Kaya nga sobrang na-appreciate ko yung pastoral staff natin eh. Sobrang na-appreciate ko po yung pastor natin dito eh. Why? So pagkat sa totoo lang, hindi ko naman talaga kayang mag-isang gawain. And I praise God sapagkat ang pinangahawakan ko, may katapusan ng lahat ng ito. For we reckon that the suffering of this present time is not worthy to be compared with the glory that shall be revealed. Amen?
Kaya lahat ng mga trabaho natin, lahat ng dinadaanan natin, mga kapatid, hindi ka man pinupuri ng kahit sino, hindi ka man pinapalakpakan, hindi man ikaw ang hayag, pero nagse-serve ka sa Panginoon. Just keep it up, mga kapatid. Let us work hard and be all out. Pagka para sa Diyos, dapat bigay ka. Pagka para sa Diyos, dapat todo mo na. Kapag ka para sa Diyos, dapat bigay na bigay. Sapagkat naniniwala tayo that all of our labor will not be in vain. Kaya lang pag tinignan mo yung mga nagsasabing Kristiyano, bakit sa mga bagay na temporal todo-todo? Bigay na bigay. Pero pagka sa gawain ng Diyos, hindi maasahan. What do you think is the problem? Naniniwala kaya talaga sila that the day is at hand? Naniniwala talaga sila na malapit na? Kung naniniwala ka, hindi mo iiwanan ang ministeryo. Mga kapatid, we need to wait and be assured. We need to wait and be assured. Mga kapatid, maghintay ka. Kailangan mo maghintay at meron pong pagtiyak na iyong pinangahawakan na totoong babalik siya. Kaya ano po ang appeal ng mensaheng ito? Okay? Anong appeal ng mensaheng ito? Mga kapatid, do not live in crookedness. Balikan niyo po yung teksto natin, Romans chapter 13. Diba? Ang sabi po, mga kapatid, ng verses 11 and 12. And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. The night far spent, the day is at hand. Ano po ang sabi? Lakas niyo po, ano po ang sabi? Let us therefore cast off the works of darkness. Diba? If we really believe that the day is at hand, let us leave crooked ways, crookedness in our lives. Mga kapatid, and let us live for Christ. Diba? Live crooked life, crookedness, crooked ways, and live mabuhay para sa ating Panginoong Hesukristo. Be all out. Be all out. Christians, mahalagang paalala ng Panginoon ito. Kaya wag na tayong magbigay pa ng dahilan sa sarili po natin para maging lax, maging lenient. Mga kapatid, sana po ang mensaheng ito maghatid sa atin po sa kapasyahan na kung tapat ka, lalo ka magtatapat sa Panginoon. Na kung tamad tayo, magsisipag na tayo sa Panginoon. Na kung may mga napabayaan tayo, re-recover natin yan. Na kung tayo po'y nadapa, babangon tayo. Na kung tayo po ay nanlamig, magbabalik init tayo sa Panginoon. Kristiyano, manghinayang ka sa mga unang sakripisyo mo. Manghinayang ka sa mga unang serbisyo mo. Manghinayang ka sa mga unang kasigasigan mo. Sayang ang lahat ng yan. Samantalang pabalik na ang Panginoon, dapat sana mas nagtatapat ka, mas nagsisigasig ka, mas nagsisipag po tayo. Why? Because I believe, totoo na siya'y malapit na. Ngayon po, mahirapan ka ng tinagi ng puso ng marami. Sabi ko nga sa inyo, talagang yung iba, kundi cold yung heart, kalos na po yung heart, mga kapatid. Diba? Yung ang idea po, wala na, hindi na naapektuhan. Ikaw, naapektuhan ka pa ba ng mensahe? Diba? May impact pa ba sa'yo yung doktrina ng pagbabalik ng Panginoon? Mga kapatid, mga minamahal, nakakapanabik na muling makita yung mga unang panahon ng revival na ang mga tao talagang nababagabag sa pagkilos ng banal na Espiritu, tumatalikod sa kasalanan, lumalapit sa altar, lumuluha sa Panginoon because of realization and because of the conviction of the Holy Spirit. Nakakasabik makakita ng ganyang mga gawain sa panahon ngayon.
Ang kadalasang makikita nyo po ngayon sa mga gawain, okay, tayo po'y manalangin. Yung iba nga, pasimple-simple pang ganyan. Wow. Di ba tayo nakikita ng Diyos noon? Attend tayo ng prayer meeting, talaga bang nagpe-pray tayo? Magwo-worship tayo sa Panginoon, talaga po bang nagwo-worship tayo? Magpupuri tayo sa Panginoon, talaga ba nagpupuri tayo? Paano magiging kapanipaniwala yan? Samantalang ang song leader napakasiglang nagpapaawit, ni hindi ka kumakanta. Paano magiging kapanipaniwala yun? Worship? Pero nagsa-cellphone ka? Sabi natin, mataas ang pagtingin natin sa Diyos. Pero kamusta po tayo? Sa mga action natin, attitudes natin, sa mga ways natin, talaga ba? I hope and I pray na medyo matigatig po tayo ngayon. Mga kapatid, laban pa rin po ako. Naniniwala ako na nasa moment tayo, lukewarm age, but I still believe in the power of the Word of God. I will just continue preaching the Word of God because I believe mayroon at merong kikilusin ang Panginoon. Like this afternoon, hindi ako naniniwala na ang mensaheng ito babalik sa Diyos ng walang kabuluhan. Isa o dalawa o tatlo, higit pa, naniniwala ako na may magiging impact ang mensaheng ito. Dahil baka may nakatulog na, baka may mga nakalimot na, baka may mga nagwawalang bahala na. Mga kapatid, marahil ang mensaheng ito ay gagamitin ng Panginoon para po yung mga natutulog ay magising at maalarma. Upang ang bawat isa po'y magbantay at maging alerto. Upang ang bawat Kristiano'y magtrabahong mainam, maglingkod na mabuti at maging all out para sa Panginoon. Maghintay at maging tiyak sa katotohanang babalik ang Panginoon. Mga kapatid, ang sabi po again ng verse number 12, lalo na sa part po ng kalagitnaan, let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. How about you this afternoon? Do you really believe that the day is at hand? That the Lord Jesus Christ is at hand? Kung tunay na naniniwala tayo, patunayan po natin sa magiging aplikasyon natin sa mensahe. Kung ligtas ka, purihin ang Panginoon. Walang kaduda-duda, sa langit ka pupunta. Pero gusto ko pong malaman nyo, na mayroon pong mga bagay na ating pong haharapin sa ating Panginoon. Ito po yung pagbibigay sulit sa lahat ng ginawa natin para sa Kanya. Tumayo po tayong lahat. Sa ating pong magiging paanyaya, mga kapatid, kung meron pong mga liko at lihis na bagay sa ating buhay, kung tayo po yung medyo isa na sa nakatulog sa spiritual nating buhay, marahil tayo po'y nalibang na sa kung ano po ang mga bagay ng sanglibutan ito. Pero ngayong hapon, because of the message, pinaalalahanan tayo ng Panginoon at sinaway. Ipinakita sa atin na ngayon ang mas tamang panahon na higit pa tayong maging masigasig, the more na tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Ito ang magandang panahon at pagkakataon. Nandyan po ako sa realization na dapat talikuran ang masama at akin pong ibuhay ang Panginoong Jesus sa aking buhay. Ginising po ako ng Panginoon. Sinaway po ako ng Panginoon. Binagabag po ako ng Panginoon. Nandun na ako sa kaisipan na parang hindi na po ako ganong 100% convinced na babalik siya. Naging masyado na po akong libang sa mga bagay ng mundong ito. But the message made me realize this afternoon that the Word of God is ever true. That the Word of God is accurate. Na kung lahat ng hula naganap na, walang dahilan para hindi maganap ang pagbabalik ng Panginoon. At ayokong abutan niya ako sa kalagayan na ako ay natutulog. Ayokong abutan niya ako sa kalagayan na spiritually ako'y natutulog.
Ang gusto ko po, abutan ako ng Panginoon na talagang masigasig pa rin sa kanyang gawain. What a rebuke. What a realization. And this afternoon, gusto kong katagpuin ang Diyos upang isuko ang mga bagay na dapat kong isuko, upang ipaalam sa Diyos, ipadama sa Diyos ang sinseridad ng aking puso na gusto kong maribahin, gusto kong makarecover, gusto kong gawin yung mga katulad nung dati. I want to be more dedicated in the ministry because I believe that the day is really at hand. Why not leave your place? Come to the altar. Kung kailangan humingi ng tawad, hingi tayo ng tawad sa Diyos. Kung kailangan po nating magpakababa para sabihin sa Panginoon, Lord, isa ako sa tinutukoy ng mensahe na medyo nalibang na po ako sa maraming bagay dito sa mundong ito. But your message is really true, Lord, in my life. I know na walang dahilan para magduda ako na babalik ka, Panginoon. I am very sure. Babalik ka, Panginoon. Please, Lord. Please, Lord. Continue to work in my life. Nandito po ako. Lumalapit ako, Panginoon, para sabihin sa iyo na kinikilala ko po na ako'y nagkulang. Forgive me, Lord. Salamat sa panahon at pagkakataong ibinibigay mo pa rin sa akin. Ito po yung magandang pagkakataon to really express your heart to God. Lord, gusto kong malaman mo na sa totoo lang alam kong tiyak ang pagbabalik mo. Pero ngayon po sa mensahe, pinalalahanan mo ako that the day is at hand, Lord. Kaya kailangan kong gumising, na kailangan kong magbantay, na kailangan kong magpakasigasig, kailangan kong maghintay. Sige po, itong magandang pagkakataon for you to really open your heart to Him. Huwag po parang routine at mechanical na paglapit lang, kundi genuine, sincere. Dakilang Diyos, patawad po sa mga pagkukulang. Patawad po, dakilang Diyos, sa mga mababaw na pagtingin sa mga bagay na ukol sa iyo. Patawad, Panginoon, sapagkat totoong-totoo ang pagkukulang ko sa mensaheng ito. And thank you, Lord, because ginising po ako ng message. Pinalalahanan po ako ng message. Tinuruan po ako ng mensahe, Panginoon. Sinaway ako ng mensahe. And I am here, oh God, humbling myself before you, asking for your grace, asking for another chance. Lord, gusto kong makarecover. Gusto kong bumalik, Panginoon. Gusto kong bumalik ang dati kong init. Gusto kong bumalik ang dati kong sigasig. Gusto kong bumalik ang dating alab ng puso ko sa paglilingkod sa iyo. Gusto ko, Panginoon, na muli mong maramdaman ang mahigpit na yakap ko sa iyo at sa gawain at sa lahat ng bagay na pinagkatiwala mo sa akin. Kamatayan man o pagbabalik mo, Panginoon. Gusto ko pong abutan mo ako, Panginoon, na nasa kalooban mo at nagtatapat sa iyo. Panginoon, patawad po sa kalamigan. Patawad po, Panginoon, sa mga pagkukulang namin sa iyo sa kabila ng iyong laging katapatan sa amin. Patawad sa mga maling sukli po namin sa kabutihan mo, Panginoon. At itatak mo po sa isip at puso namin, O Diyos, na ang nais mo sa amin, maging handa na anumang oras na ikaw ay dumating, Panginoon, abutan mo kami na nagtatapat sa iyo. Dakilang Diyos, ikaw nakakaalam ng puso ng bawat isa. Ikaw din po ang nakakaalam ng katapatan ng bawat isa. Kung gaano ka-genuine at kasinsirang paglapit nila sa iyong harapan. Nawa ang paglapit na ito ay maramdaman sa pamagitan po ng malakas na impact sa ministry ito. Hindi lamang ng Living Water Baptist Church, kundi ng Victory Fundamental Baptist Church. Lord, nawa, mapatunayan po namin na totoo kami sa aming pagpapakababa sa iyo, sa pagkilala po namin sa pagkukulang sa iyo. At nawa, dakilang Diyos, kami po'y muling mag-apoy at mag-aalab sa aming matamis na paglilingkod sa iyo.
Thank you so much, Heavenly Father, for your message. Bless us, O Lord, we pray. In Jesus' most precious name. Amen. Amen. Go back to your seat, please. Thank you so much. Amen. Ayan, salamat po sa ating pumala bishop sa napakaganda at very inspiring, encouraging message na ating pong madadala sa ating pong pang-araw-araw na buhay habang tayo po'y nag-aantay sa ating pong Panginoon Diyos. Okay, after ng ating pong closing prayer, again, salamat po sa lahat ng ating pong mga bisita. So kami po'y nagpapasalamat na nakasama namin kayo. So we're still inviting you also sa mga services namin every Sunday, 9 in the morning, 2 in the afternoon, and then we have Wednesday, 6:30 in the evening. And also, right after the service, meron po tayong mini choir muna, and then youth choir, and then meron po tayong CYA. Okay? So yung ating... Okay. Bishop, gusto niyo mic? Kami na po dyan, Bishop. Sige, sige. Baka gusto niyo. Okay, sige po. Makisuyo lang po lahat po tayo para ho sa ating church group picture po.